Ano nga ba yung mga naipundar ko dito sa Japan sa loob ng 8 taon? Abay wala talaga. Charis lang, meron naman ikukwento ko sa inyo. And hello mga sis, this is Jonah and welcome back to my mini vlog. For today's video nga naisipan ko na lang na maglinis ng apartment namin kaysa gumala kung saan saan. Kaya habang naglilinis ako ng bahay, ikukwento ko sa inyo kung ano ba yung nangyari sa akin dito sa Japan sa loob ng 8 taon. At ano-ano yung mga naipundar ko. Pero bago yan, mag-start na muna tayo kung paano ako nakapunta dito sa Japan. Maigli lang to mga sis, kaya panoorin mo. Pala utos, diba? Way back no nasa Pilipinas pa lang ako mga sis, nag-handle ako ng parlor ng ate ko after ko makagraduate ng college. At nakapagtrabaho ko sa City Hall ng Puerto Princesa as GO bago pumasok sa isang Japanese school sa Calamba, ang PNTC. Halos 11 months din ang tinagal ko bago ako nakaalis. Hindi madali at marami akong pinagdaanan doon mga sis, pero lahat ng yun nakayanan ko sa tulong ni Lord, pamilya ko at ng school. Akala ko pa noon kapag nandito na ako sa Japan, yayaman na ako kaagad kasi syempre abroad. Alam kong maraming pera dito, malaki ang sweldo at mabibili ko lahat ng gusto ko. Sis, hindi pala totoo yon, it's a prank pala. Yung unang taon ko dito sa Japan, halos lahat bayad sa mga utang. Marami kami magkakapatid, 8 kami. At wala na kaming tatay mga sis. Mahirap ang buhay, like kailangan namin mga utang para matustusan yung pangangailangan namin araw-araw. Parang yung naging kalakaran noon is bayad utang, mga ganon. Hindi na kami nakaalis sa ganong set up. Pero nung nag-Japan ako mga sis, unti-unti ko nabayaran lahat ng pagkakautang namin. Akala ko nga matatapos ko ng 1 taon, hindi pala. Inabot pa ako ng 2 taon bago ako nakapagtabi para sa ipon ko mga sis. Hindi naman ganun kalaki yung utang, pero syempre may mga time na kailangan din ng pera sa bahay at kailangan ko yun maiprovide. Yun naman ang purpose ko kung bakit ako nakipagsapalaran dito sa ibang bansa, para mas maging okay yung kalagayan ng pamilya ko. Halos magta3 taon na ako noon, pero wala pa sa kalahating milyon yung naipon ko sa bank account ko. Natatakot na ako noon dahil kapag umuwi ako ng Pilipinas, for sure mauubos ka agad yun dahil alam ko mataas na rin yung mga bilihin sa Pinas. Bago nga matapos ang contract ko as trainee for 3 years, nag-ask kami ng extension sa company. Kaso they are not able to extend us for another 2 years, kaya ni-refer kami sa another company. We did online interview din, kaso biglang nagkaroon ng usap-usapan tungkol sa lockdown dahil sa pandemic. Kaya nung time na face-to-face interview na, hindi na naituloy dahil nag-lockdown na sa kabilang city, which is ang Gunmaken. Doon sana yung company na lilipatan ko. In that time, nasa Tochigi-ken kami. Tapos sabi ng supervisor namin, hindi na makapasok. Nung nawala na yung lockdown, malapit na ang flight namin pa uwi ng Pilipinas. Kinausap ko sila that time na kung possible ba na kaya mag-stay pa ako dito sa Japan, mga ganon. Tama-tama lang din mga sis na naglabas na ang Newcang or ang immigration ng notice na pwede ka makapag-stay dito basta may mahanap ka lang na agency na legit na pwede makapagpa-extend sa'yo. Nag-search ako nun sa internet pero may ni-refer kasi sa akin yung mga kaibigan ko. Agency yun sa Chiba-ken yung office nila that time. Fast forward tayo mga sis, yun na nga natuloy ako sa paglipat. Umuwi na yung mga kasama ko. Ako na lang talaga yung nakipagsapalaran. Tapos hindi ko pa alam nun kung mabibigyan talaga ako ng visa or hindi. Tapos yung naipon kong pera, ginamit ko ng ilang buwan na natenga ako. Halos 3 months din yun bago ako nabigyan ng visa. Kaya ang hirap talaga. As in, mauubos talaga yung natabi mong pera mga sis. Kasi di ba nga labas ka ng labas ng pera, walang pumapasok talaga. Bali yung trabaho pala na nabigay sa akin noon is construction. Halos wala din ako naipon doon dahil ang baba talaga ng sahuran tapos ang hirap pa ng trabaho. Hindi rin ako makapaglipat agad ng trabaho dahil pandemic na that time at alam ko mahihirapan ako sa pag-apply ng visa if ever na hindi ko tatapusin yung 1-year contract ko. After ng contract ko nun sa construction, yung naipon ko na naman na pera, pinanggastos ko para sa pag-wait ng visa. Sarili mo kasing gastos eh. Bawal ka rin mag-part-time job dahil on process pa ang visa mo. At kung sakali naman mag-part-time ka nun at nahuli ka, for the uwi ka talaga ng Pilipinas kasi bawal na bawal talaga yun. 3 buwan ulit nun bago ako nabigyan ng visa. Hindi ko ba alam kung bakit ang tagal-tagal ma-approve ng visa ko. Yung mga kaibigan ko naman, 1 buwan lang, mga ganon, nabibigyan na kaagad sila. Syempre, ang tagal-tagal ko nagantay, diba? For the ubos na naman yung ipon. In that time, nagpa-start pa ako sa pagpaparenovate ng bahay namin sa Pilipinas. Grabe talaga. Tapos nagpapadala pa ako ng pera nun para sa pangangailangan ng pamilya ko sa araw-araw. Hindi ko na alam kung anong uunahin ko. Grabe yung stress ko, mga 1,000. Nung nabigyan ako ng visa, sa hotel naman ako nag-work noon. Yung isang hotel na pinagtrabahuan ko, 3-star. Tapos nalipat ako sa 5-star hotel somewhere in Tokyo. Nasa housekeeping ang kategory ko noon. May certificate kasi ako ng BCM or Building Cleaning Management. Kaso maliit talaga ang bigayan kaya umalis din ako kaagad. Di ba sige na lang kalipat. Sabi ko noon, ayaw ko na talaga. Gusto ko na lang mag-stay sa isang trabaho. Gusto ko na lang bumalik sa factory. Yun yung dati kong trabaho nung trainee ako. Kaya nung nabalitaan ko nalilipat si Albert, yung kapatid ko dito sa Japan, I'm sure kilala nyo na siya mga sis. Nagpa-interview kami sa isang agency, which is ang agency namin ngayon. Tapos yung sure na kami na makakalipat, nag-resign na kami kaagad sa hotel at ngayon magti 3 years na ako dito sa trabaho ko ngayon sa Kyoto. Si Albert pala napunta sa main branch kaya hindi kami magkasama sa trabaho. At sa mga nagtatanong mga sis kung ano yung mga naipundar ko dito sa loob ng ilang taon ko dito sa Japan, hindi ko masyadong maisip kung ano ba.
Basta ito na lang, naging maayos yung takbo ng buhay namin. Hindi na kami masyadong hirap katulad ng dati. Kaya na namin bilhin yung mga kailangan namin. Hindi yung luho ha, yung mga kailangan lang. Yung ate ko rin pala nasa Taiwan, isa ring OFW. Kaya halos tulong-tulong talaga kami magkakapatid na mas maging maayos pa yung takbo ng buhay namin. As of now, masaya ang pamilya namin mga sis, especially ang mama ko. Alam nyo ba mga sis, ang gusto lang talaga ng mama, makauwi kami taon-taon. Tapos makapag-grocery kami ng sama-sama. O diba, yun lang talaga yung gusto ng mama ko. Kaso hindi ko pa maibigay. Kasi naman ang gastos kapag umuwi ka ng Pilipinas, dati pupunta ka ng ibang bansa para mag-ipon. Ngayon mag-iipon ka na para makauwi ng Pilipinas. Grabe no. Huy! Yun lang naman yung kwento ko. Ang haba, diba? Sana nag-enjoy kayo. Huy! No mga time na to mga sis, kumain ako dahil pagoda na ang bakla sa paglilinis. Kaya naman kung nagustuhan mo tong video na to, huwag mo nang kalimutan mag-like, share, comment, and follow mo na akong bet mo. Hanggang dito na lang mga sis, in the next one. Babush! Hi!